Mainit na balita. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya eh. Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Yung binabanggit po ng isang mababatas, yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Hindi po pwedeng magmamanifest ka, magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po, wala Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Oh. Congressman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Paano po ginagamit ni Congressman Luistro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Opo, yun, kinwesto niya yung Kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Ayan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Oh, eto naman si Luistro, nakita pa kami kaninang umaga sa show. Oo, by chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kito mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya eh. Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Wala pala eh. Ayun yan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa may pumatay kay Congressman Paduano. Wag naman sana. Kasi malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Di ba, malapit na matapang. Diretso mo. Siyempre humihinga naman ako. Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Paduano. At saka isang araw yan eh. Puputok yung ugat niya sa ulo eh. Tsaka si Kahihiyaw niyan eh. po, si PRRD, lihitimong joker. Oo. Pag sinabi niyang pinatay ko, tas binitin niya, it's either tao o hayop yun. Oo. Diba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luistro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. So, minsan, siyempre hihinga ka eh. Oo. Sige. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Opo. Magkamukha talaga sila ni Congressman Luistro. Ganon. Hindi naman masama yun. Di ba maganda naman Senator De Lima. Di ba? Tama. Maganda. Ang dami nga nagkakagusto sa kanya. Di ba? Si Dayan. O Sus, yung si Mario Jonel. Kung di ba naman maganda yun eh. Magkakagusto ba naman? Yung mga macho yun eh. Ha? Opo. Mga macho papa yun eh. Sus, Mario Josep. Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya nga sinasabi ko eh. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Naririnig niya yung pangalan niya, di ba?
Parang si Dan Fernandez. Bagong word pala si nasa gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Ala. Parang yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Anyway, alam nyo, Joke yun joke yun. pinaglaruan lang kayo pinaglaruan lang kayo. Natatawa ako doon sa kay yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm niyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipain ko sila. O, kino-confirm ba niyo ba yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC para magpa-imbestiga? Sipain ko rin sila. Punta ako doon, sipain ko rin sila. Ay, Yun nako. lang yung response. Yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sa kanyang pagsabing, Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. una po, yung sinabi niya ng kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ka sila maunawaan kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, yan yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Doon sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, ang naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ho ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro dyan, yung isang parte ng criminal law, na merong tatlong klaseng principal Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O doon. kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang, Jen, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yon. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi po pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinyon sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen,
kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng kakulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Oho. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Oho. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Totoo Walang po. ebidensyang pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in need of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila ay resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit to? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo nung affidavit magamit na yun. yun, Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit eh. Opo. Para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-u-object na kagad doon eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give
advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, Hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Oo. Yung right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala, Walang hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Hindi, Oo. wala. Bali, wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Oo. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Cross-examine. Yes po, oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntary. Na voluntaryo. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. no? Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground. Hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh, hindi yan ang tingin na gusto mo. Yan ba ang Kung pinili ikaw mo? ay kukuha ng abogado, yan bang pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pang kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appeal? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa loob harap ng korte. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process yan? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Aserto ata ang pangalan. Opo, yun. Kinwesto niya yung Kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh.
Ayun. Kaya pala nung questionin ni ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni dating Pangulo, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Sabi nung ni Chairman Barbers, nagtatago po sa akin. Kami nga po, hindi rin namin alam kung saan naroon Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite, Kong. Pinayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi papayagan ng korte yung ganun Aha. So kung itong